Why? Kailangan na kasi natin ngayon. Lalo sa panahon ngayon, panahon na kung saan sabihin na natin maraming mga challenges. Haliliman. Madilim. Number one, itong coronavirus na ating na-experience na ngayon. Kaya naman, kailangan nating ibahagi din ang ilaw. Amen? Amen? Pwede ba natin sabihin, send the light? Again, isa pa nga po? Send the light. Ibig sabihin ay ibahagi mo din ang liwanag. Pero siyempre, bago ka magbahagi ng liwanag, kailangan tanggapin mo muna ang liwanag. Wala nang ibang liwanag, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala kang ibabahagi kung wala ka namang inangkin at inarin. Amen? At dahil sa kang mananampalataya, kailangan mo rin ibahagi ang ilaw. Send the light. Unang higit, siya kasi yung ilaw. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ilaw. John 8:12, sabi niya, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Tayo muna naman. Namang banal, salamat po sa word. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa eagerness na makinig ng iyong mga salita. Salamat. We are prepared. Ikaw ang siyang magbida. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. He is the light. Walang ibang liwanag kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang liwanag. Alam niyo nung sinabi niya doon sa nung linikha ang mundo, light be or let there be light. Sabi niya nagkaroon ng liwanag. Nagkasala ang tao. Sa madalit sabi, andun ang kaliliman. Pero si Jesucristo pa rin ang gumawa ng paraan. Siya ay nabuhay sa mundo ng babaw, namatay sa krus para magbigay ng liwanag muli. Na-restore tayo mula sa kaliliman. Nakuha yung point. Nabigay ang liwanag. Nagkasala ang tao, dumilim, ibigay pa rin ang liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo. However, meron kang choice. Paniwalaan o hindi. And thank God na niwala ka. Amen? At dahil naniwala ka, taglay mo ng liwanag, kailangan mo rin ibahagi ang liwanag. Amen? Hallelujah! He is the light. Ano ba kasing characteristic nitong light? Characteristics of this light. Ang ilaw pala, kung ang Panginoong Jesucristo, light illuminates. Pag sinabi natin illuminates, siyempre, nagbibigay ng liwanag. Illuminates pag nagbibigay ng madilim. Illuminates pag nagbibigay ng liwanag. Sabi niya sa Lucas chapter 15 verse 8, a woman, ito yung kwento doon sa woman with 10 coins to Joseph one of them. Maalala ba ninyo yung isang babae na kung saan nawala niya yung kanyang meron siyang 10 coins, tapos sa gitna ng kadiliman, nawala niya yung isa. Anong ginawa niya? Hinanap niya. Anong ginamit niya? Kumuha siya ng lampara niya or gamit niyang ilaw para hanapin. Ang context doon is ang pag-ibig ng Diyos. Na mahalaga, sinasabi niya doon na napakahalaga ng bawat isa. Makasalanan ka man, lost ka man, naiwalay ka man, importante ka. Yan ang konteksto doon. Ibig sabihin, yung buhay natin, na kung saan unang higit tayo ay nahanapan ng ating Diyos. Hindi po tayo ang nakatakbo sa ating Diyos. Nag-decide ka naman. Pero nag-decide ka nung may narinig ka. Nakuha yung point ko doon. Ibig sabihin, wala kang nagawa. Tanging sa biyaya lamang ng Diyos. Ang ginawa mo lang, in-exercise mo yung right mo na makinig. At nung nakinig ka, napakinggan mo tungkol sa biyaya ng Diyos, nag-decide ka na tanggapin natin Panginoong Jesucristo. So all glory ay para sa Kanya. Now, a woman with 10 coins, anong ginamit niya? Magpakontra doon sa kadiliman, liwanag. Ang point doon mga kapatid, yung importansya unang higit, yung importansya ng bawat isa. Masaya ba tayo na pupunta tayo ng langit, maiiwan ang ating kapatid? Maiiwan ang ating mga nanay, maawan ang ating mga anak, mga tatay?
Masaya ba tayo na tayo nakakapag-release dito sa bahay simbahan, tapos yung ating kapitbahay, yung ating so-and-so? Of course, hindi ko po sinasabi na obligasyon natin, pero pagkakataon natin. Sharing the gospel is not a responsibility. It is an opportunity. Amen? Sa ibang bansa, hindi sila makapag-share. Ikwento ni Pastor Marvin nung nasa China, doon sila. Kung kailangan pumitin lang yung isang lips ng yung ating yung papag-aralan nila, tik-tikutin nila, tapos isingit nila kung saan nila isingit yung Bible. Tapos kung mag-worship sila, mahina lang. Samantala dito, malaya tayo, kahit sumigaw pa tayo. Kahit anong gawin natin. Ang point lang po doon is grab the opportunity to share. When you find a single point or moment of opportunity to share, grab it. Grab it. A woman with 10 coins, pinahalaga niya yung isa. Okay na sana eh, may 10 na siya eh. May 9 naman akong coins, nasa kaliliman yun, okay, wala nang problema yun, isa lang naman. However, pinahalagaan niya yung isa. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat isa. Lalo higit ang isang membro ng pamilya. Amen? So, light illuminates. Ang ginamit niya is ilaw. Kaya ba niya na hanapin yung isa na mag-isa lang niya? Na hanapin lang niya na without the instrument, without the light? Hindi niya makakaya. Hindi niya kayang hanapin yung isang coin na yun kung hindi siya gumamit ng ilaw. It only means that yung pagtitiwala natin sa magagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil siya yung ilaw natin. Siya lamang ang tayo ay kasalpapan lang. Okay, another point pala, nakakagulat din. Tingnan ninyo, tingnan ninyo yung araw. Pag tingin mo doon parang nag-blue-blue sa mga ibang banana. Napansin na ba ninyo yan? Pag titigan mo yung araw, tapos pag titik-tik kasi kung saan, blue-blue. Kaya parang iba na ang kulay. Yung black naging yung violet. So, ibig sabihin ay talagang ang masisira. Thank you for the word. Masisira. Nakakasilaw. Tingnan yung nangyari kay Saul. Ano naman natin ang kwento ni Saul, di ba? Ni Saul. Si Saul, grabe mag-persecute ng mga kwento. Pini-persecute niya yung mga mananampalataya noon. Lahat ng mga naniniwala kay Kristo, talagang kanya, inukulong, pinakaladkan. Itong si Saul, dumating yung time. Naglalakad, sa daan, nakasakay siya. Sa Damascus. Itong si Saul, papunta na sa lugar na kung saan talagang lumusubin na niya yung mga mananampalataya kay Kristo. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Bumangitan ng ilaw. Nabulag siya. Pero, kung sabi ng salita sa kanya, Saul, why are you persecuting me? Sabi ng salita. Pero ang katotohanan nun, ang pinipersecute niya ay yung mga mananampalataya. Wow! Did you get the point? Ibig sabihin na tayo bilang mananampalataya, tayo na ay kaysa kay Kristo. Na kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng Panginoon. May problema ka? Alam ng Panginoon. Amen? 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 We are one. Di ba niyo sinabi niya, Saul, why have you forsaken me? Or why are you persecuting me? Grabe. Samantalang pinapersecute ay mga mananampalataya naman. So, ibig sabihin, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Itong si Saul, nabulag sa mga sabi, nabulag siya sa pamamagitan ng katiwala. Ngunit hanggang doon na lang ba? Hindi. Ang nangyari, nausap ang Diyos sa katauhan ni Ananias sa Acts 9:17. At Ananias, mag-pray mo si Saul. Nagpunta siya at pinag-pray niya si Saul. Pinag-pray niya. Natanggal ang nakatabing
sa kanyang mata or parang kaliskis sa kanyang mata. Sa maliit sabi, nakakita itong si Saul. Ano ba itong Ananias? Alam natin na Ananias is nagmula sa word na Anan. Anan means grace. Yas is also ng Yahweh. Anan, grace. Yas, Yahweh, God. Ibig sabihin, ang Ananias is God's grace. It is the same as God at saka Ananias. Parehas lang yun. God's grace ang ibig sabihin ng Ananias. At ang tanging God's grace lamang ang nakakapagbukas ng bulag mong paningin. Palapakan ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos. Ano bang biyaya ng Diyos? Kasi sinasabi niya pa ulit-ulit, kulto kayo. Ang biyaya ng Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang tinapos na gawa sa cross Calvary. Amen? Kulto pala ang Panginoon. Hallelujah. So Ananias prayed for Saul. And what happened? Nakakita itong si Saul. Hallelujah. So, sometimes, hindi ang magtaka kung minsan para bang nabubulag tayo. Para bang, Lord, asan ay? Hindi ko naman nakikita. Yung ninanais ko, yung aking dream, yung aking pinakupray, nasan ay? Just wait for the right time. Alam ng Diyos, nararamdaman ng Diyos ang pagkaramdam mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam niya ang i-scrutinize kung once yan o kaya needs. Baka naman gusto mo lang naman para pugi-pugi kang tingnan. No? Pero kapag pinaubaya na yun, baka doon ka naman madadali. So ibig sabihin, mas alam ng Diyos ang nararapat para sa iyo. God knows yung thoughts. His thoughts is better than our thoughts. His plan is better than our plan. Ang plano niya ang masikip sa atin. What will you do then? Ano ba kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin is to rest upon His plan. Lord, gagawin ko muna itong gagawin ko ito, pero nagtitiwala ako sa kung ano ang plano mo sa atin. Amen? Amen. Amen. So, alam nyo, like it's freedom. Itong light pa lang ito, no? Nakakapag-paraya para, bilang buwan. Like in freedom sa Acts 12, ano nangyari kasi noon sa kay Pedro, nung si Pedro ay nabilanggo, nag-ilaw, umilaw. Natanggal yung mga talikala. At lumalakad siya, linalampasan niya yung mga selda, yung mga security guard ay yung mga gwardiya ay talagang hindi nila namamalaan, lumalabas, hindi nila nakikita na siya ay dumadaan na pala. Ano yung mga nakakapagbilanggo sa'yo? Bilanggo ka pa rin ba ng kasalanan mo? Bilanggo ka pa rin ba ng kahapon mo? Nakaraan mo mga kasalanan, problema? Bilanggo ka pa rin ba ng maling kaisipan mo? Bilanggo ka pa rin ba ng takot siyan sa isip mo? Bilanggo ka pa rin ba ng pag-aalala kung ligtas ka ba o hindi? Matagal ka ng pinalaya. At kung hindi ka pa napalaya, panahon na para mapalaya ka sa pamamagitan ng iyong paniniwala, pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa krus Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Ang kailangan natin ay ang liwanag. Liwanag ng ating Panginoon sa Kristo is to share the light. Share the light. Paano na kaya kung wala ng mga members, pastors, leaders, especially young people? I'm encouraging you, kung meron kayong pagkatawag, kung meron kayong gifts, gamitin nyo para sa kapurihan ng Panginoon. Kung meron kayong nananais, sabihin nyo lang sa pastor ninyo, Pastor JB, kung meron yung parang gusto nyo, Pastor, parang gusto kong ganito, pumunta sa ganito na ministry. Parang gusto kong mag-share din. Parang gusto kong mag-music team. Parang gusto kong ganito ganyan, maglinis sa kwan. Parang gusto kong ganito ganyan, assurance.
Grab the opportunity, young people. Huwag po kayo huwag po kayo mag-alinlangan na gawin kung ano ang nararapat. Dahil hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam ang panahon kung nandiyan na ang Panginoong Jesucristo. Wala ka ng panahon para mapaglingkuran siya. So find a way. Grab the opportunity. Share the light. Alam mo ninyo na may sinabi siya sa 1 John 1:7, fellowship, we have fellowship in the light. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Ito ay invitation sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya kapag may nakita ka, barkada mo man yan, na dati kasama mo sa inuman, na dati kasama mo sa kung ano-ano, na dati ex mo, na dati kung ano man, basta't may nakaraan kayo, share the gospel. I admit, hindi ako nahihiya, pero hindi ko rin pinagmamalaki. Anong panahon na marami akong ex? Nandiyan si Jesus. Yes. Hindi ako nahihiya na i-share ang gospel. Ako nga hindi kinaya ng Panginoon. Ba't hindi ka kahiya? But during those times, those are the times that hindi ko binibida ang aking sarili. Pinagsisihan ko ang lahat ng ngayon. But let me tell you this one, may kaluluwa pa rin sila. Una mo tikding gawin, i-admit mo na kasala ka, nagkamali ka. And then by that, share the gospel. Amen? Share the gospel. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Cleanses us from all sin. Na kapag ikaw ay talagang tumanggap, genuine, na tumanggap, na napalataya, na niwala sa ating Panginoong Jesucristo, all of your sins ay nilinis na niya. Amen? Okay, another topic po niya. But, ano sinabi niya dito? The gospel. Anong ibahagi mo? Lights, plus lagay mo sila. Lights, ang Panginoong Jesucristo, ibahagi mo. Yes, maganda. Pero, ang pinaka baon mo sa iyong pagyaw, ay pagyaw. Ano ba po? Hindi pagyaw. Paghayo, thank you. Ang pinakabahan mo sa iyong paghayo o pagbabahagi ay the gospel. Ano yung pagyaw? Portira yun, portira. Okay, San Gabriel. Ang pinakabaon mo at sa iyong paghayo is yung mismo na bumago sa iyo. Yung mabuting balita na yung nabalitaan, na yung pinaniwalaan at pinakinggan, tinanggap sa iyong buhay, yun lang din ang daladala mo. Amen? And that is no other than the gospel. What is it about the gospel? Sinabi sa 1 Corinthians 15:3-4, for I delivered to you that which I also received. Si Apostol Pablo lang sa salita nito. For I delivered to you that which I also received. For I delivered to you which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Wala kang ibang dapat ipamahagi, kundi ang tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus. Ano ba kasi ang tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo? Ito ay tungkol sa ginampanan niya sa krus 2,000 years ago, na siyang dahilan kung bakit ikaw at ako ay ligtas na. Palapalan na Panginoon. Sa pag-share sa gospel, may sinabi niya sa Ephesians 1:7 naman sa 5:9, ang gospel kasi, it is only by Jesus Christ, it is only by the blood of Jesus Christ, na kung saan tayo ay tinubos at pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Napakaganda ng ating kinanta kanina. Sa yung pangalawang kanta, ano ng pamagat mo?
Diyos, inibig mo ako. Ang iyong katwiran ay ako ay pinating matuwid mo. Sabi niya doon. Dahil ang nakikita mo ay hindi yung katwiran ko, kundi yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo sa Cross Calvary. We are redeemed by His blood, justified by His love. It's only by the blood of Jesus Christ. Ang gospel, yun yung tinatawag nating bloody gospel. Kumpara sa bloodless gospel. Walang bloodless gospel. Bloody gospel, ibig sabihin, siya ay naipako. Ang kanyang dugo ay nagumuhos na siyang naghugas ng kasalanan ng mga genuine naniniwala na nampalataya sa kanya. Amen? So, share the gospel. Bakit? May sinabi ang Bible, Matthew 28:19, ito yung Great Commission na tinatawag, go therefore and make disciples of all nations. Ihayo natin, pumayo tayong lahat at ibahagi ang gospel. Amen? Pag nakita mo yung katabi mo, kahit parang yung kapitbahay mo parang ang hirap bahaginan dahil aburguram, nag-ingay titokin na. Kaya ang lakas ng sound cell, kung ano naman, ang parang share the gospel. Do not be led by your emotion. Do not be led by your emotion towards your neighbors. Be led by the Holy Spirit. And walang ibang sinasabi ang Banal na Espiritu kundi share the gospel. Go therefore and make disciples of all nations. Amen? Disciples. Not just followers, but rather disciples. Ibig sabihin ng disciples means talagang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Talagang totoo, genuine, naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. But hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako pare, hindi naman ako maligar, hindi ako ganito ganyan. Paano ako mag-relate? No. Once na nag-reply ka sa kagustuhan sa ating Panginoong Jesucristo, once na naniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap mo Panginoong Jesucristo, kasama ka na sa chosen generation. Amen? You are now one of the chosen generation, a royal priesthood. Pare ka na. Ano naman ang abito? Hindi ibig sabihin lang na may pare may abito. Ibig sabihin, pwede ka ng instrumento, kasangkapan para maibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi man ako marunong magsalita. Yes, hindi ka marunong magsalita, pero yung buhay mo, nagsasalita. Yung testimonyo mo, nagsasalita. Amen? Uy, bakit siguro ang laki ng pinagbago niya? Yung lang ilong niya ang hindi. Maraming sinabi mo, gayahin ko atin. Dati, basang huli ang tao yan, pinatang. Problema yan sa barangay. Pinagbago niya. Makagaya natin po, ibig sabihin, naging instrumento ka na. You are now preaching. At yan ay ang buhay na preaching. Amen? Wala nang hihigit pa doon. Maraming daldal, ako nang daldal dito. Kung wala lang din nakinig, hindi rin lang din epektibo. Pero kung ang isang tao na talaga nakakakitaan mo, kahit nakikita mo lang sa kanya, hindi siya nagsasalita, nakikita mo ang tunay na binago at nagiging influensya siya, mas higit pa siya sa akin. Share the gospel. Alam niyo na kasi sa grace. Bawal ang tamad. Sa grace. Tayo po ba naniniwala sa biyaya? Amen. Tayo po ba ay naniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo? Amen. Ibig sabihin, genuine ka naniniwala sa biyaya? Amen. Bawal tamad. Amen. Share the gospel. Amen? Pakisigaw, bawal ang tamad. Hallelujah! Bawal ang tamad dahil nasa biyaya ka. Therefore, each one bring one. Palapakan natin ang Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali sa kanila.